Yo, what's up guys? Isang mapait na ending para sa Purple and Gold. Matapos ang nakaka-excite na 16-2 run noong February na uwi lang lahat sa sweep laban sa OKC Thunder sa Western Conference Semifinals. Alam nating lahat, kung hindi lang na-injured si Luka Doncic at Austin Reeves, baka tayo ang nagsa-celebrate ngayon. Pero tapos na ang laro sa court. Oras na para sa totoong labanan, ang off-season. Today, hihimayin natin ang roster ng Lakers. Sino ang dapat manatili at sino ang kailangang mag-impake. Pag-usapan muna natin ang pera. Dahil dyan iikot yung lahat Ang Lakers ay may 107.5 million na committed para next season. Pero ang salary cap ay nasa 165 million. Ibig sabihin, may malaking space si Rob Pelinka para gumalaw. Pero don't be fooled dahil sa dami ng free agents, mabilis lang mauubos yan. Ang tanong, gagamitin ba to para i-retain ang core o kukuha ng bagong bala para suportahan si Luka Doncic? Siyempre, ang pinakamalaking usapan, LeBron James. He is an unrestricted free agent. Sa edad na mag 42 ngayong December, may gas pa ba sa tangke? Definitely, yes. Nakita natin yung hassle niya sa playoffs. Ang sabi, gusto niya magstay dahil nandito ang pamilya niya at si Bryce na nasa Arizona lang. Pero ito yung catch. Papayag ba ang Lakers na bayaran siya ng 50 million plus? Para sa akin, kung mag-i-stay si King James, pero he needs to take a pay cut para makakuha tayo ng mas batang reinforcement. So, sa kanya na lang yon kung gusto niya magpabawas ng sahod. Para na din sa team Kasi ginawa na rin ni Harden yan dati. Next ay si Austin Reeves. AR-15 just had his best season. Career highs sa points at rebounds. Player option siya for 14.9 million. Pero sure ball yan na ede-decline niya yan for a bigger bag. So, real talk lang Reeves is playing like a max player right now. Sobrang ganda ng chemistry nila ni Luka. Ang problema, kung bibigyan siya ng max contract, medyo sasakalin ang cap space natin. Pero, sa hirap humanap ng high-end guards ngayon, it's a no-brainer. We have to keep AR-15 at all cost. Dito tayo sa frontline. DeAndre Ayton showed some life this season, averaging double-double. So, alam mo yun, kaso nung playoffs, ay nako, may player option siya na 8.1 million and reports says na aayaw siya rito para maghanap ng long-term security. Kung ako tatanungin, if he asks for too much, let him walk. Bahala siya. Mas okay pa nga sigurong mas i-retain si Jackson Hayes sa murang halaga We need a mobile center na kaya sumabay sa pick and roll ni Luka at hindi yung kailangan maging expensive para lang, alam mo yun, hindi daw siya si Clint Capela pero kung maglaro, diba? Rui Hachimura and Luke Kennard ang ating mga sniper. Si Rui pamatay ang 44% from the 3-point distance pero malamang habulin siya ng ibang teams gamit ang mid-level exception. Si Kennard naman, perfect sana sa system ni Coach JJ Redick pero baka ma-price out din tayo. Ito yung mahirap guys We need shooters around Luka pero hindi pwedeng lahat sila overpaid. Sa kanila baka kailangan bitawan para sa defense. Merong rare moment ngayon We have a first round pick, 25th overall, ang hawak ni Rob Pelinka. Pwede natin itong gamitin para kumuha ng batang 3 and D wing o isama sa trade package para sa isang veteran. Given our window with Luka and LeBron, wag na tayong mag-expect ng rookie development. Most likely, itong pick na to gagamitin pampadula sa isang malaking trade deal this summer. Tanggapin na natin ang katotohanan. This is now Luka Doncic team. Ang goal ni Pelinka ay dapat simple lang, surround Luka with length, defense, and shooting. Kulang tayo sa wing defenders na kayang bumantay sa malaking scorers sa West. We need size. Hindi pwedeng laging si LeBron ang taya sa depensa sa edad niya Ang blueprint dapat ay Luka plus shooters plus rim protector para maging legit contenders ulit. Like kung ano yung naging roster niya with the Dallas Mavericks na umabot ng finals. Huwag din natin kalimutan si Coach JJ Redick. First full season niya ito para i-mold ang roster sa gusto niyang playstyle. Alam nating mahilig siya sa analytics at spacing. That's why priority niya ang mga players na kayang tumira ng tres. Kaso bakit binangko si Rui Hachimura, diba? So, baka rookie mistake. Pero sana, bigyan din natin ng pansin ng defense. You can't outscore everyone in the playoffs If you can't stop a nosebleed, Redick's influence on roster construction will be tested here. Yun yung sinasabi natin nung last game nila nung game 4. So, ayaw mo nang makipagpalitan ng basket You need stop para makakalas.
Sa huli, ito ang pinaka-importanting off-season ng Lakers simula noong 2018. If Pelinka plays his cards right, resigns LeBron on a discount, tapos ilock in si Reeves and mag-add ng defensive wings, Lakers will be the team to beat in 2027. Pero kung magkamali sa evaluation, baka masayang lang ang prime years ni Luka sa LA. So, kayo ba? Sino yung dapat magstay? Sino yung lalayas? So, ito yung mga players na unrestricted free agent, si LeBron James, Rui Hachimura, si Luke Kennard, Maxi Kleber at Jackson Hayes. Ang player option naman ay si Austin Reeves, DeAndre Ayton, Marcus Smart. Ang may tip option ay si Nick Smith Jr. So, let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye!